Hello and welcome po dito sa Ask Doc Dex. At ito na nga may nagtanong sa atin. Ang tanong niya, Doc, okay lang ba na mag-stop na ako ng insulin? Madalas ko narinig yan, lalo na sa mga pasyenteng nagsisimula pa lang mag-inject at natatakot. Naiintindihan ko ito, hindi madali ang magturok araw-araw, pagod, presyo, at minsan nakakahiya pa sa ibang tao. Kaya natural lang na gusto mong itanong kung pwede nga bang itigil na lamang ito bigla. Pero, ang totoo, hindi ito safe. So pag-usapan natin yan, in a while. Baka may magtanong, bakit ganoon ang sagot ko? Kasi ang insulin po ay hindi simpleng gamot lamang na pwede mong iwanan anytime. Ito ay isang life-saving na gamot. Kapag ka itinigil mo ito nang walang guidance ng doktor mo, maaaring maging delikado ang pwedeng mangyari dyan. Una, pwedeng tataas ng sobrang iyong blood sugar. Kasi nga, kinakailangan nga ng insulin para hindi tumaas ang asukal mo, tapos tinigil mo. Sa loob ng ilang araw lamang, pwedeng bumalik ang sintomas ng diabetes, sobrang uhaw, ihi ng ihi, mabilis mapagod, at matinding pangangayayat. Pero hindi lamang doon nagtatapos yan. Ang mas delikado, pwede kang magkaroon ng tinatawag na diabetic ketoacidosis o yung DKA. Ang DKA ay maaaring mangyari kapag ka walang insulin ang tumutulog sa cells natin para magamit yung glucose. Dahil hindi nakakapasok ang asukal sa ating mga cells, yung katawan natin pwedeng nagburn ng taba ng sobra-sobra at mukhang okay ito sa una, pero ang byproduct nito ay yung ketones or yung ketone bodies. At kapag ka masyadong marami ang ketones sa inyong dugo, nagiging acidic ang inyong dugo at ito ang nagiging sanhi ng pagkahilo, pagsusuka, pagkahirap ng huminga, at kalaunan comatose. Kung hindi maaagapan, pwede itong ikamatay. Comatose ka nga, di ba? At alam nyo ba, madalas ang mga kaso ng DKA sa ER at nangyayari ito dahil mayroong mga pasyenteng biglang itinitigil ang kanilang mga gamot, lalo na ng insulin, nang walang abiso. Isa pa, may mga pasyente na nagsasabing, Dok, nagda-diet naman ako, bumaba na yung asukal ko, tapos ayoko na mag-insulin, pwede bang itigil ko na lamang ito? Nako, maganda na nagbago po kayo ng lifestyle at ng diet niyo, pero hindi ibig sabihin ito automatic na agad na pwede ninyong tanggalin ng insulin. Ang katawan po ninyo ay maaaring kinakailangan ng panahon para mag-adjust at tanging doktor nyo lamang po ang makakapagsabi kung safe na nga bang i-taper off or bawasan ng dose o minsan pwede ring tanggalin ito. Pero again, kinakailangan ng tamang gabay. Dahil sa tamang gabay, pwede pong mabawasan o tuluyang maalis ang insulin ninyo, lalo na kung maaga pa lamang kayo sa diabetes at consistent kayo sa lifestyle change ninyo. Pero ang keyword dito, gabay, hindi DIY. Again, gabay, hindi DIY. Paki-comment nga po yan, gabay, hindi DIY. Kaya kung ikaw ay naka-insulin sa ngayon, huwag agad ititigil. Huwag ring basta-basta nakikinig sa mga health tips na nakikita po ninyo sa social media o sinasabi ng inyong mga kapitbahay. Tandaan, hindi nila alam ang buong medical history mo. Hindi rin nila alam ang kondisyon mo at ang kondisyon ng pancreas mo at hindi rin nila po pwedeng ipalit ang opinion nila sa payo ng inyong mga doktor. So, anong gagawin natin kung gusto mong malaman kung maaari ka na nga bang magbawas o tumigil sa iyong insulin? Gagawin mo ito ng tama. Ganito yan. Kumonsulta ka sa iyong doktor o bumalik ka doon sa doktor mo na nagreseta sa iyong insulin, magpa-laboratory test ka prior at sundan mo ng tamang proseso. Ano yung tamang proseso? Kinakailangan gabay ng inyong mga doktor at hindi DIY lamang. Tandaan, mas mabuting dahan-dahan at guided kaysa biglaan at mapanganib. At ayun, paano po? Sana po ay mayroon kayo natutunan dito. Medyo napakaba na rin yata. Pakishare po sa inyong mga kaibigan. Baka sakaling mas marami pa po tayo matulungan. See you next episode. Ingat.